Madalas isuka na ba ng anak mo ang gulay o prutas na pinakain mo? O baka naman ikaw yung tipong nagagalit dahil akala mo nag-iinarte lang siya sa harap ng masarap mong luto. Alam niyo po ba guys na ang batang halos mandiri o maggag sa weird na texture ng pagkain ay lalaki na may mataas na sensory awareness? Sign po ba yan ng pagiging maarte o senyalis lang talaga yan na matalino ang anak mo dahil overloaded ang sensors niya sa bawat kagat niya? Panoorin mo ng dulo itong video ito. New day, new parenting topic na naman po tayo, mamis at daddies. Welcome nga po pala guys sa day 45 ng serye natin. At ang topic number 45 natin, the texture critic. Pag-usapan naman natin tong diri moments ng anak mo. Minsan nakaka-stress kapag yung hinanda mong broccoli, muntik ng maging blood ng pagsusuka ng anak mo. Pero sa totoo lang, ang gag-relax ng mga bata ay nasa gitna pa ng dila, hindi sa likod gaya ng sa ating matatanda. Kaya kahit kapirasong bigla lang ng balunggay, balat ng kamatis, feeling nila isasakalin sila. Hindi po sila maarte, mami at daddy. Sadyang protective lang ang katawan nila laban sa mga pakiramdam na hindi nila kilala. Ang dila po nila ay parang security guard na nag-a-alarm kapag may pumasok na texture na hindi smooth o pantay. Ikaw, mami at daddy, anong pagkain ang allergic sa texture ng anak mo? Yung anak ko kasi guys, no, kahit anong sarap ng pansit, pag nakakagat na ng kapirasong sibuyas, feeling niya laso na agad yung kinain niya. Comment nyo naman po sa chat box ang pinaka nakakatawa na senaryo na nandiri ang anak ko sa pagkain. Kaya ito po guys ang tips natin para sa unti-unting pagtanggap ng anak natin ng iba't ibang texture. Una, the playful touch. Ito po yung exposure level 1 tinatawag. Huwag mo na kagad natin ibigay o isubo sa anak natin. Hayaan mo muna siyang hawakan, isilin o amuyin yung pagkain na yan. Pag naging kaibigan na ng kamay niya yung texture na yan, mas papayag na ang mukha at ang dila niya. Pangalawa guys, no, the hidden texture. Ito po yung exposure level 2. I-blend po natin guys yung pinakapinong gulay sa simula. Kapag sanay na yan sa lasa, unti-unti mong gawing chunky ang hiwa sa susunod na luto. Pangatlo guys, no, the one bite rule. Huwag piliting ubusin. One tiny bite lang, isang maliit na kagat lang para ma-exercise ang dila niya. It takes 15 to 20 exposures bago masabi ng bata na okay sa kanya ang isang texture. Kaya sa huli, mami at daddy, no, ang pagpapakain po hindi gera. Yan po ay isang exploration. Mapapaisip ka na lang talaga. Nak, ay hari, yung putik sa labas, muntik mo nang malasahan. Pero itong madulas na okra, bakit parang kaaway ng buong pagkataong? Abangan nyo bukas guys ang day 244 natin. Dahil pag-uusapan naman po bukas natin ang the messy scientist. Yung mas gusto pang ipahid ang pagkain sa mukha at buhok kaysa sa isubo sa bibig. Kita-kits po tayo bukas. Bago tayo mag-dismiss, mami at daddy, no, maraming salamat po ulit sa pagtitiwala nyo sa Gene and Jan Kidswear. Alam niyo po ba guys na sa bawat order niyo ng mga dekalidad na damit natin, direkta nakakatulong kayo para maipagpatuloy natin ang mga parenting contents na ganito. Ang suporta niyo po sa brand natin ang magbibigay daan para makapag-provide tayo po ng mga parenting tips na makakatulong sa bawat pamilya. Kaya salamat po ulit guys sa pagiging katuwang namin sa pagpapalaki ng mga anak natin. Magkita-kita po ulit tayo bukas, mami and daddy.